Sindikato nasa loob ng Malacanang, paano mahahanap? Napakalaki na organisadong sindikato ng gobyerno natin ngayon, kagagawa ng mga drug lords at oligarko, gustong gantihan ng mga Duterte. Mas lalo nyo pong pinasasama si Duterte, mas lalo pong naniniwala kami kay Jun Palaganas eh, no? 'Di ba? Hindi malayo sa katotohanan yung sinasabi ni Jun na kagagawa ng drug lords gustong makaganti kay Duterte, 6 na taon, natumbok mo Boss Buds, tagumpay ang war on drugs. Wala kaming problema kung marami namatay na drug lords at pusher. Salamat PRRD. Pinasasamahan nyo, yan po yung kaya po sumikat si Tatay. Alam nyo kung bakit sila sikat? Ang dami niyang binangga para dyan. Sa tingin nyo ba may nagbibigay sa kanya ng pera kada, may namatay na drug lords. Duterte, ito, 7 bilyon. Wala pong ganun. Pag ikaw po hindi mo kinayayaman yung ginagawa mo, putya, believe ka. No? Kaya kahit papano, yung mga nakakakilala sa akin ng personal, lalo na dyan sa mga ngayon, alam nila hindi ako nababayaran. Biglang pinasok. Ganun po yung kung hindi mo ikinayayaman yung ginagawa mo, yun, bibilib ako sa iyo. Ano yung tungkol kay Espinido, boss? Anak ng tinapay. Yun na nga yun, di ba? Inugnay, si Espinido yung nagsabi. Nga pala, maring di ko pala nasabi. Kay Espinido galing na si Bongo si Bongo po, sa kanya, yung Pogo money, bumabagsak kay Bongo, para naman, ito po yung ipangre-reward sa mga pulis na alam nyo na, nakakadisgrasya sa mga drug lords and drug pusher. Pogo money raw yun. Tama, hindi ko nasabi. Good question. Thank you very much sa nagtanong. Munti ko na sisihin si Dom Sputnik, hindi ko nga pala naiugnay. Tapos, ang nagsabi kay Espinido ay isang namayapa ng mayor. Hindi po niya alam talaga yon. Hindi po wala siyang personal na knowledge. Alam niyo yun, yung katulad nung narinig. Narinig ko, tila boses po ni Tatay Digong yun. Ayan po yun. No? So, ibig sabihin, Pogo money. Mas kapanipaniwala na nga yun yung ang ginagamit, yung confidential fund tsaka intelligence fund. Mas kapanipaniwala pa yun kaysa dun sa Pogo money. Kaya pala sila nag-conduct niya na sabay-sabay. Pogo, magkakaugnay. Pag-uugnay nila yan Kasi hindi po nila ganito po ang gagawin nila. Unahan na rin natin yung script nila. Ang hirap po kasi tukuyin si Tatay Digong. Ano po bang katulad niya pag sinabi nyo masamang tao yan dahil nag-conduct ng war on drugs? Ganun ba? Bakit kami believe sa kanya? Dahil nag-conduct siya ng war on drugs. So, silang masisiraan sa tao. Pero Pogo, pasamain mo yung Pogo. Tayo nga, naniniwala tayo. O nga, masama yung Pogo na yan. At iugnay natin kay Duterte. Hindi naman natin pwedeng iugnay. Palpak po yung pag-ugnay nila kay Duterte dahil may picture sila ni Alice Go. Pinakitaan sila na may picture si Alice Go. Si Kasiong kay ewan ko kung sino yung mga picture na kay BBM So, tablado na yun. Hindi nila pwedeng gamitin yun kasi pwede rin sabihin, may picture din si BBM Involved ba siya? So, hindi po pwede. Di ba? Kaya, pwede lang na si Digong ang maging boss chief ng mga kriminal sa buong Pilipinas kung maugnay nila yung dalawang magka-separate. Yung Pogo money, iugnay nila through Espinido, na iugnay nila yung si Bongo daw yan. Siyempre, pag si Bongo na, assistant to the president, Pogo, si Michael Yang yung inuugnay nila. Wala pa po ako narinig na Michael Yang kay Kasiong Nakuha nyo. Pilit na pilit po lahat Si Michael Yang, malapit daw kay Pangulong Duterte. Ito naman si Roque, si Idiran Takbuhan, Roque o kaya Michael Yang din.
malapit na naman din kay Tatay Digong. Ganun lang po yun. Pero si Bongo, siya yung kumukuha ng pera ng Pogo, magkaugnayan na yung Pogo ngayon tsaka AJK. Yun po yung tsorya nila eh. Sa madaling salita po, narito po tayo para sabihin sa kanila na gusto namin yung war on drugs, ibalik ninyo ang war on drugs. Hindi taliwas po sa gusto nyong palabasin na masasamang tao. Dapat po alam nyo, siguro yung mga pulis natin, mga kapulisan, down na down po, no? Dahil kami na nga yung bayani po kayo sa amin, wag po kayo mag-alala. Yung totoo po nag-war on drugs. Ang alalahanin nyo po, wag po yung mga politikong kumakalaban sa inyo. Bakit kaya kinakalaban na, etong magandang tanong eh. Bakit nyo kaya nila kinakalaban yung war on drugs? Bakit po parang ang sama-sama nung naganap na pag may namamatay na, bakit kaya? Hindi nila inaano, wala po silang pagkukubli na minasama nila yung namatay yung mga drug lords. Meron na pong deklarasyon si BBM, no, bloodless drug campaign. Wala tayong magagawa. Tanungin nyo kung saan yung 90 billion PhilHealth gagamitin. Sinabi na po yan ni Magno. Dati pong PhilHealth, dati pong undersecretary, yung nag-resign, nadilawan pala. Ano po sabi niya? Yan po yung pantutos-tos. Kasi ang dami po nilang mga pinasok na nangangailangan ng pondo. Yan po yung mga pork barrel ang tawag ni Magno. Kaya wag pabola. Sikat sa buong mundo ang Pilipino dahil kay PRRD sa paglaban sa droga. Correct, Minandro. Ang hirap sa politicians kung magsalita akala mo righteous. Leftist, no? Kala mo mga righteous kayo, leftist kayo. Dito sa amin sa Tondo, lantaran ng bentahan ng droga. Kita nyo, ang dami po magpapatunay niyan. Sa government, walang perfect. Doon na lang tayo talaga tayo sa leader na less evil kaysa monster. Mali naman po yan, less evil. Ibig nyo po sabihin, evil po din yung mga Duterte. Hindi ko naman kayang tanggapin yan. No? Hindi ko naman kayang. Mamili po tayo ng tapat sa tao. Go body, Art, tama ang punto mo. Ang drug war na nakakabuti noon, minamasama na ngayon. Pilit binabaliktad ang punto na tama na maging mali. Yan po ang direksyon, no? Ng litanya ng gobyerno. Wag po tayong pumayag. Yung mali, yung tama, ginagawang mali. Yung mali, dehin bokiki. Di ba? Yung mga mali, hindi sila kumikibo eh. Nagpaliwanag na ba sila sa 1.4 billion a day na flood control? Wala namang palang plano. Buti nga, hindi ganong malakas yung ulan. Kung hindi. Ako so far, wala po ako nakikita dun sa sinasabi ni Espinido eh. Tinitwist lang nila eh. Halimbawa, yung inutos na eliminate yung droga sa lugar na kung saan siya. Alam mo na yun eh, di ba? Alam na rin nung nagtatanong na congressman yung meaning nun. Nasa war on drugs kayo. Ano ba meaning kaya sa tingin niyo yun? Ako ganun eh. Sa bagay, hindi naman ako, ewan ko lang ang mabuting, ang magandang proyekto noon, dilawan na dilawan yan eh. Parang ano lang po yan, Dolomite. No? Kung pakikinggan mo yung dilawan, napakasamang proyekto ng Dolomite. Pero sa actual po yun, basurahan dati yun eh. Yung pong seawall na yun, taihan yun dati. Ay, sorry po sa mga nag-aalmusal. No? Yung seawall po dati, taihan po yun. Ulitin ko na naman yung pag-umebak doon. Dahil pag ganun po yun, hindi po nahuhulog sa dagat. Pag ganun po, pa-island, didikit yun sa pader, maiinitan, kaya ang gabantot po nun. Yun po sasabihin nila,
masama raw yung ginawa sa Dolomite. Ang sinasabi ng mga dilawan diyan, ang Dolomite, yan ang pinakamagandang halimbawa na hindi nyo po pwedeng madaan sa propaganda yung totoong naganap. Dating taihan, dating basurahan, nalinis, naging pasyalan. Tapos sasabihin nyo, masamang proyekto. Ganun po yung war on drugs. Kahit na anong laro nyo po riyan, no? Kahit na ano pong sabihin yung pagpapasama dyan, sana ma-realize nyo mga congressman, no? Kahit na anong gawin yung pagpapasama sa war on drugs, yan po ay mga tao, pasalamat na pasalamat dyan. Yan po isa sa dahilan ng mga pagsikat ni Tatay Digong. Jet ski kayo ng jet ski, hindi naman jet ski ang programa ni Tatay Digong. Nasabi niya lang na mag-jet ski sa'yo eh. Doon na kayo nag-stick. Ang programa ni Tatay Digong, war on drugs, no? War on criminality, war on corruption. O, baka doon kayo galit. Baka 6 na taon na napahinga yung mga corrupt. Need ng breaking news ng mga media. Kaya may mga marites testimonies, ang sadlang may naniniwala. Kaya nga po tayo narito eh. Hindi tayo naniniwala. Kahit konti na lang tayo. Ako sa akin, masaya na rin ako eh. Kasi nakilala ko na. No? Tapos ang dami pa rin natin. Darating talaga yung panahon na walang maniniwala na kay Tatay Digong. Pero narito pa rin kami. Sasabihin namin maganda yung ginawa ni Tatay Digong kahit na anong pagpapasama nyo ngayon. Bakit walang investigasyon? Bakit wala investigasyon sa isiniwalat ni Cathy Binag, Boss Buds? 'Di ba? Yan din ang tanong natin, 'di ba nga? Bakit nga walang investigasyon? Obvious na obvious, 'di ba? Obvious na obvious sila. Bakit involved ba si Duterte diyan? Imbestigahan nila yan kung involved si Duterte. Biblical Sir Bud, sa last days, ang tama ay magiging mali. At ang mali tama na last days, sign po yan, Sir Buds. Alam nyo, totoo yun eh, no? Minamali po nila, minamasama po nila. Yun lang po yun. Minamasama, katulad ngayon. Napanood natin lahat yung ginawa kay BP Sara. Pinagtanggol niya sarili niya para hindi lapain, no? Hindi siya lapain ng mga buhaya. Gumawa siya ng paraan. Mag-isa lang po siya, baka nakakalimot po kayo. Sa mga umaatake po kay BP Sara, papaunawa ko lang ulit, mag-isa lang po siya, sinagupa niya yung mga buhaya na yun. Correct ka, Buds? Amoy ebak yan lugar niyan. Taxi driver ako sa aircon. Nadala, lumulusot pa rin ang amoy ng... ayan, no? Taxi driver. Aircon. Ibig sabihin, lagi nakasara yung taxi niya. Nalulusutan pa. Hindi kayo maniniwala sa akin, nagde-date, nagdadala ako ng mga chiching dyan. Hindi dyan. Sa likod ng CCP. Hindi dyan sa lugar na yan. Kuya, madami tayo. Malaki lang media nila, syempre. Marami po, Sir Badong, mga bangag lang nagagalit kay PRRD po. Sabi ko nga, kahit konti na lang tayo, maniniwala pa rin tayo kay Tatay Digong kasi tayo yung hindi kayang madala sa mga propaganda. Kasi tayo yung ang mga kulto ni Digong hindi kayang isway ng mga yung mapanira, no? Hindi tayo madadala diyan sa paninira nila. At higit sa lahat, hindi tayo kayang silawin ng salapi. Sa totoo lang, wala pong pera sa pagkampi kay Tatay Digong. Kaya yan, maniniwala kayo dyan na bumabaha ang pera. Kapani-paniwala pa na pagka ikaw ay pulis na nag-engage sa war on drugs, mapopromote ka. Totoo naman yun. Sa lahat naman yan eh. Pag may nahuling NPA, may nakasagupa NPA na, di ba? May reward din. Tataas din ang ranggo mo. Ganun lang din po yun. Kaya tayo po, ganun. Wala po tayong ma-reward dito. Ito po, tatapatin ko na kayo. Kaya hindi ko may pagmamala. Hindi ako kilala ni Tatay Digong. Hindi ako kilala nila Bongo, Bato, at saka ni BP Sara.
Pero tuloy lang, supporter lang tayo. Wala po tayo, hindi po natin pinapasok sa hangin. Yung hangin sa utak natin na tayo ay ano nila, no? Kaya hindi po tayo makikipag-compete diyan na sino ang mas tunay, sino ang, kasi mas wala po akong ganun. Pero isa lang po masasabi ko sa inyo. Sa 2028 si BP Sara po presidente natin. Si BP Sara po ang presidente natin sa 2028. Wala pong ifs and buts. Wala po tayong iboboto. Dito po sa Kulto ni Digong, wala po tayong iboboto na nakalinya kay Marcos. Sino man po na vlogger ni Tatay Digong na mangangampanya po ng mga tao dyan, okay lang po. Halimbawa, 5 lang yung kay Tatay Digong. Wag nyo na ikampanya yung sa kalaban, di ba? Manahimik na lang kayo kung sino na lang yung sinusuportahan ni Tatay Digong, yun lang. Wag po kayong papadala dyan. Iboto natin to. Total, kulang naman yung ano ni Tatay Digong. Hindi po dapat yun. Dapat po magpakita tayo na ayaw natin sa kanila. Hindi lang po to sa sa puso po natin yan. Never, no support sa lahat ng sumusuporta ngayon dito sa administrasyong ito. Yan po yan. Yan po ang masarap na paglaban, yung mga Duterte. Hindi ka kikita dyan, hindi po ako yayaman sa pagsuporta, hindi po kayo lahat yayaman. Sa tingin nyo ba, papayag yung mga yan na ganyan? Hawak po nila lahat. Unlike po ng dalawang, ito pagkakaiba, yung dalawang naunang people power, meron po yung pagbiyak ng AFP, yan, halatang-halat. Meron pong nabiyak din po yung mga oligarko. Ibig sabihin, may mga oligarko na kumampi kay Marcos Sr. at may oligarko na kumampi kay Cory. Sa EDSA 2 din ganun. May oligarko na kakampi pa rin si Erap, may oligarko po na kay Erap, kumampi kay Gloria. Dito po, tapos sa media, ganun din, no? May media na kay Marcos Sr., may media kay Cory, ganun din sa EDSA 2, may media na natatili kay Erap. Unique tong sitwasyon ni Duterte. Kaya po magtataka kayo bakit ang hirap ng people power ngayon. Wala po yung mga kondisyon na yun eh. Wala po nahahati na oligarko. Solid po ang mga oligarko ngayon, anti-Duterte. Ganun po katindi. Solid din po ang media. Anti-Duterte po ang media. Pero yung SMNI, lahat po yan anti. Kasi susunod yan eh. Ang media po ay pag-aari ng mga oligarko. Susunod po yan sa amo nila. Para saan pa? Para saan pa? Kaya mahirap po kaya yung sinasabi nyo, manawagan lang tayo, maraming sasama. Kaya pwede po tayong sasama po tayo sa ganyan. Pwede rin po tayong pangmatagalan. Yung mainip, talo. Ngayon, kung nainip ng marami at tayo na lang mga kulto ni Digong, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagsuporta. At wag nyo pong maliitin yung kakayahan ni BP Sara. Nakita nyo na po in action si BP Sara. Oh. Nakita nyo na po in action si BP Sara. Wag nyo po sabihin mas magaling sa kanya yun. Alam nyo na po kung bakit sinuporta ni BP Sara. Wala siyang balak tumakbong presidente. Wala po siyang balak tumakbong vice president. Pero sayang yung mga proyekto ni Tatay Digong. Ang dami. Diba? Pinaliwanag na yan sa inyo. Hindi po siya nabola na ano eh. Kasama po yun. Talagang plinano niya na makipag-unit team kasi sayang naman yung mga proyekto. Sayang po yung mga proyekto. Ngayon, wala na rin yung pinanghinayangan niya. Hindi rin naman pala may bibigay.
Mabuhay po kayong vloggers, kayo, pag-asa namin. Kaya nga po, pero wag kayong asa ng asa sa mga vlogger. Ang ibig ko sabihin, malapit na eleksyon eh. Tinitiyak ko sa inyo na may mga vlogger na mga ngampanya diyan, no? Kaya at least magkakaalaman na rin ng mga vlogger. Hindi ko naman sinasabi na yung mga personal na paghanga nyo sa vlogger. Pero kahit po sa akin, huwag kayong pakinig ng pakinig lang. Kung kayo po Duterte, simple lang po yung sasabihin ko. No? Sa third floor, announce the meeting, Sir Buds. Hindi ko alam. Simple lang po ang sasabihin ko. Yung mga kandidato na yan, hindi po miyembro yan ni BBM. Yung mga lineup ng 12, si Tolentino, sila Pacquiao, sila Tito Soto, sila Lacson. Pwede po silang mamili na kay Duterte sila kumampi. Hindi naman sila miyembro ng partido. Okay lang kung miyembro ka ng partido. Eh. 'Di ba? Eh yung isa nga, miyembro pa ng partido. Vice President pa yata si Tol. Tol, kumusta na Tol? Ihanda mo na pagkatalo mo Tol. Kayong mga Marcos, iboboto nyo si Tol? Para yung pinukpok ulo nyo. Eh kaya nanalo yan dahil kay Duterte. Tignan nyo nga ginawa kay Duterte. Magtitiwala kayo dyan, ha? Good luck. Pag naipanalo niya si Tol, abangan niyo ang susunod na kabanata. Bukol yan. Salamat kay BP Sara kasi maraming di nakakalam na sinasabi sa saligang batas na dapat suspendido, tanggal sa pwesto ang mga mababatas na convicted sa mabigat na kaso. Tindi, no? Yung pinaalala sa kanila, pahiya sila dun eh. Kasi wala silang rules na tanggalin. Tignan nyo si Tebes, tinanggal. Buti sana kung wala silang congressman na tinanggal. Si Tebes po, suspect pa lang. Di ba suspect? Hindi pa siya na-convict eh. Pero yung convicted, yung suspect tanggal, yung convicted hindi tanggal. Sa pagiging congressman, ha, wala, hindi ko po alam ang rules nila. Hindi naman ako congressman. Pero pag-iisipan nyo rin. Duterte lang sa balik taring katol. Kaya tuwan-tuwa, sige, panalo niyo yung mga Marcos. Nako, matuto na kayo sa karanasan ni Duterte. Hindi po kilala in national level yan si Tolentino. Ngayon niya sabihin na hindi nagpanalo sa kanya si Duterte. Para mapasok yung grupo nila Tatay Digong, wag na dagan sa grupo nila Bangag. Number 1 ko sa Senator Bongo, Mr. Malasakit. Tol, lagot ka kay Badong talaga, mainit dugo. Ayoko kasi noon eh. Siya lang po yung tanging bumaliktad sa mga senador. Napunan nyo ba? Konti na nga lang sila. Alam nyo, personal kasi yan, yung Ketol kasi, hindi po kilala siya eh. Wala po nakakakilala dyan. Maniwala kayo, si Senator Bato, kahit papano, PNP chief yun eh, di ba? Hero yun ng tokhang eh. Kumbaga, pag war on drugs, ano yan eh. Kung bilib ka sa war on drugs, talagang bibilib ka kay Senator Bato. Si Bongo naman, napakatagal ng, excuse the term, napakatagal ng alalay ni Tatay Digong. Kaya kilala po sila. Mananalo po sila dahil talagang sila, dikit na dikit po sila kay Tatay Digong. Dikit talaga. Pero to si Tol, hindi natin kilala na Duterte pala yan. Kasi Bato at Bongo, ang tinira nila para tuluyang mapilayan si PRRD. Kaya wag tayong maniniwala sa mga black propaganda nila laban sa dalawa. Solid tayo dapat, Bongo at Bato. Alam nyo, kung kayo ay hindi pa rin kayo naniniwala na hindi naman pala kay Duterte. Ang babaliktad po dyan sa dalawa na yan, ako, maniwala kayo.